Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Minsan pa, nandito naman po ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, kung saan sa araw na ito, araw ng Biyernes, ay muli tayong magsalo-salo, magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kamusta po kayo? Kamusta na po ang araw ninyo ngayon, araw ng Biyernes? So, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa ating makapangyarihang Diyos na si El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na karapat-dapat namin itaas sa araw-araw naming buhay, at karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinahiram niyo po sa amin. Salamat sa araw na ito na muli namin nasilayan ang liwanag ng araw, at loobin mo, O Diyos, ng araw na ito ay araw na kung saan matanggap namin ang biyaya, pagpapala na nagmula sa iyo. At sa pamagitan ng mga salita mo, mensahe mo po sa amin, ay lalo mapagpala ang aming mga buhay. Loobin mo, Panginoon, na ito'y magdulot sa lahat ng tao makapanood nito. Sa bawat isa, ang isang panibagong pag-asa, kalakasang spiritual, kalakasang pisikal ang matatanggap ng taong makapanood nito. At sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko, Panginoon, ang isang matagumpay na buhay na nagmula sa iyo. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Minsan pa, isang mabiyaya at mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. So, ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11. Mateo 11, talata 25 hanggang 30. So, sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 30. Nang panahong yon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at tinahayag sa mga may kaluubang tulad sa bata o tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong mapapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So, palakpakan natin ang Panginoon kung kayo po ay makapalakpak diyan sa inyong kinalalagyan. So, ulitin ko, mga kapatid ko sa Panginoon, isang mabiyaya at mapagpalang araw po ng Biyernes sa ating lahat. Ang aking paksa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pamagatan ko po ayon sa ating tinunghayang Ebanghelyo
Ano ang buhay kung wala ang Diyos? What is life without God? O ano ang buhay kung wala ang Diyos? Kung wala ang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, kung wala kaya ang Diyos sa ating buhay, ano na lang kaya ang mangyayari? Kung wala ang Diyos sa ating buhay, masasabi nating ang buhay natin ay nasa kadiliman, na masasabi natin na tayo ang pinakawalang kwenta, pinakawawang tao sa mundo. Bagamat maraming taong nagsasabi na nasa akin na ang tagumpay ng buhay, anumang mga kailangan ko, anuman ang aking gustong makamtan, ay kaya kong makamtan. Bakit nga ba may mga taong ganito? Dahil po, mga kapatid ko sa Panginoon, pinagmamalaki nila ang kanilang mga kahunungan, pinagmamalaki nila ang kanilang mga natapos na kurso, pinagmamalaki nila ang kanilang koneksyon sa gobyerno, ang pagiging maimpluwensyang tao. Yan ang mga tao na sinasabi ko, na sinasabi nila na nasa akin na ang lahat. Di ko na, kumbaga sa parang wala ang Diyos sa kanilang buhay. Subalit pinagmamalaki nga nila ang kanilang nakamit na mga karunungan o ano pa mga natapos nilang mga kurso at ang kalagayan nila sa buhay. Subalit isang araw, minsan maririnig mo na lang, mabalitaan mo na lang na ang mga taong ito na magagaling sa gobyerno, na mayayaman, na isang taong tinitingala sa lipunan, magugulat ka na lang na ang iba maririnig mo nagpapakamatay, nagbaril sa sarili. Ang iba naman maririnig mo na itong mga tao na sinasabi nating impluwensya sa ating lipunan ay may kaso na kaharapin, dinidimanda o nadidimanda, So totoo man o isang paratang lang ang nangyayari sa kanilang buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, sa taong na-involve ay napakabigat na pasanin ito sa kanilang buhay. Ulitin ko, ang mga taong involved na mangyayari sa ganitong sitwasyon sa kanilang buhay, isang napakalaking pasanin, mga kapatid ko sa Panginoon. Halimbawa, ang mga taong namumuno sa ating bayan noon, ang mga pangulo, ang pangulo natin sa ating bansa o senador, na nabalitaan mo na nung mawala na sila sa pwesto, magbalitaan mo na lang na sila'y sinasampahan ng kaso at nakulong. Mga senador, nakulong. Di ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Malaking pasanin sa kanilang buhay ang dumating sa kanila. So, ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan ng tao ang Diyos. Lalo na sa ganong sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay, lalo na sa sitwasyon ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, na ating nararanasan ngayon. Kailangan ng tao ang Diyos. Amen. Sa madaling salita, mahirap talaga kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa ating ibanghilyo na ating tinanghayan mensahe, ating makikita na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Si Jesus ang biyaya ng ating buhay. Si Jesus ang biyaya ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya ito ngayon ang ating pag-aaralan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito ngayon ang ating pagnilay-nilayan tungkol sa pagiging biyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya nga, ang topic ko na binanggit, what is life
What is life without God? O ano ang buhay kung wala ang Diyos? Pero ang pinakatima natin, mga kapatid ko sa Panginoon, Jesus is the grace of life. O si Jesus ang biyaya ng buhay. So ito ang ating pinakatima sa hapong ito. Ang tanong ko po dito, paano nagiging biyaya si Jesus ng ating buhay? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, because of Jesus, we understand about God's master plan of salvation. Because of Jesus, we understand about God's master plan of salvation. O dahil kay Jesus, naunawaan natin ang tungkol sa dakilang plano ng Diyos ukol sa kaligtasan. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Ayon sa talata 25 nating tinunghayan sa ating pagbasa, sabi doon, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito at sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga kalooban, inihayag sa may kalooban tulad ng isang bata. So anong ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon? Si Jesus naging biyaya sa atin. Naging biyaya si Jesus sa atin nang ipinaunawa niya sa atin ang kanyang dakilang plano ukol sa kaligtasan, o ang plano ng Diyos ukol sa kaligtasan. Ipinaunawa niya sa atin, amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon, sa atin tungkol sa isang ugali ng isang bata, no? Sabi niya doon sa ating pagbasa. Anong ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon? Ibig sabihin nito, yung kailangan natin ang kababaan ng kalooban katulad ng isang bata. Kaya binanggit doon nga, ipinaunawa tungkol sa katulad ng isang bata. So mga kapatid ko sa Panginoon, napakalaking biyaya sa atin dahil ang mga bagay na ito na inilihim sa mga marurunong at matatalino ay hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan ang tungkol sa dakilang plano ng Diyos ng kaligtasan ng tao. Sa atin lang, tayo na nakaunawa, kaya nga po, napakalaking biyaya ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen po ba? Ano nga ba? Ano nga ba itong mga bagay na ito na inilihim? Ito po yung mga salita ng Diyos na hindi nila maintindihan. Inilihim sa kanila ng Diyos na hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan ang plano ng Diyos. Ang dakilang plano ng Diyos. Di nila maunawaan. Bakit? Dahil nga sa kayabangan, dahil sa kataasan ng loob. Ang tao, kapag mayabang na, kapag, sabi ko nga, kapag mayroon na siya, pinagmamalaki na ang kanyang karunungan, ang kanyang natatapos na kurso, ito na yon, na hindi talaga nila maintindihan ang mga salita ng Diyos. Kahit dito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa gawain na ng Panginoong Jesucristo, sa gawain sa ating ministry, na may mga tao na hindi marunong umintindi o hindi marunong makinig. Ayaw sumunod sa mga lingkod ng Diyos na alam nilang walang natatapos. Marami. Sabihin ng iba, bakit ako susunod sa iyo?
Hindi ka nga nakapag-aral ng high school. Hindi ka nga nakapagtapos ng elementarya. Di ba? Maraming mga taong ginagamit ng Diyos dahil ginagamit ng Diyos ang mga taong walang pinag-aralan upang maghayag ng mabuting balita. Ginagamit ng Diyos. Doon ipinaunawa ang mabuting balita ng Panginoon. Lalo na sa tungkol sa kaligtasan ng tao. Ipinaunawa ng Diyos sa mga taong masasabi nating walang alam. Katulad ko, sa iba pang mga lingkod ng Diyos. Hindi naman lahat na walang alam ang hinihirang ng Diyos, kundi yaong kahit na may alam ka, kahit na may karunungan ka, subalit hindi mo pinagmamalaki at may ugali kang katulad ng isang bata, yung kababaan ng loob, ibig sabihin marunong kang tumanggap sa mga salita ng Diyos. Ang mga taong may natatapos, mga karunungan na kanilang nakamit dahil sa kanilang pag-aaral, mahirap pasundin, mahirap mapasunod dahil ang pinagmamalaki nga ay ang kanilang karunungan, ang kanilang sariling kakayanan. So ang dakilang plano ng Diyos ayon sa John 10:10, pumarito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So ito ang dakilang plano ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ng ating kaligtasan. Kaligtasan doon sa mga nakakaunawa. Maunawaan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na hindi pala tayo dapat aasa sa mga kapwa natin, sa mga taong maimpluwensya. Hindi tayo dapat aasa sa mga tao o ating kapwa. Nakala mo sila ang makakasagot ng ating mga pangailangan. Dahil pag sa tao tayo asa, mabibigo lang tayo. Di po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Iiwan tayo ng tao kapag sa tao tayo aasa. At maging ang anino nga natin, sabi nga ng iba, ang anino natin, iiwan tayo kapag nasa kadiliman. Kapag tayo'y nasa kadiliman. Mawawala ang iyong anino. Lalo na ang kapwa mo, lalo na ang kapwa natin, kapag dating sa sitwasyon ng buhay na dumadanas tayo ng matinding mga pagsubok, kumbaga masasabi natin ang buhay natin ay nasa madilim na parte dahil sa ating mga sitwasyon, sa sitwasyon na ating nararanasan, iiwan tayo. At dyan nga natin makikita ang tunay nating mga kaibigan sa gitna ng mga nararanasan nating kahirapan, yung kawalan. Ayan, unti-unti nang mawawala ang iyong mga kaibigan. Pero ang Diyos, ang Panginoong Hesus, hindi tayo kailanman iiwan. Maunawaan natin ang dakilang plano ng Diyos. Yung kanyang plano na kung saan tayo'y magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Sa mga taong may kababaan ng loob, katulad ng isang bata. So, ulitin ko, mga kapatid ko sa Panginoon, Jesus is the grace of our life. No? Ibig sabihin, Jesus is the grace of life. Yan ang pinaka-team natin. Pero ang ating pamagat, what is life without God? Ano ang buhay kung wala ang Diyos? At ang una nga dito, because of Jesus, we understand about God's master plan of salvation. Ang dakilang plano ng Diyos, ang kanyang dakilang plano para sa ating kaligtasan. Ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, paano naging biyaya
si Jesus sa ating buhay. Because of Jesus, we know the importance about the relationship. Dahil kay Jesus, nalalaman natin ang kahalagahan tungkol sa pakipagrelasyon. At ayon niya sa talata 27 na ating tinunghayang pagbasa kanina, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon? Yung relasyon ng anak at ama. So ipinapakita niyang kahalagahan ng relasyon ng anak at ama, at napakahalaga na kung saan mayroon tayong relasyon sa Diyos. Amen. So, naging biyaya si Jesus sa atin nang ipakita niya kung gaano ang kahalagahan ng relasyon sa ating amang Diyos na nasa langit. Amen. Naging biyaya si Jesus sa atin nang tinuruan tayo kung paano tayo manalangin. Tinuruan tayo ng Panginoong Hesus kung ano ang dapat nagagawin upang maging maganda ang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, dahil ang ating panalangin, pagsamo sa Diyos, ay isang bagay na kung saan ating pakipagrelasyon sa ating Diyos Ama. So ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ganoon ang ating dapat gawin. Natularan natin ang anak na si Jesus, na kung saan siya ay laging nananalangin. Prayerful ang ating Panginoong Kristo. Ulitin ko, ang panalangin ay pakipagrelasyon sa Diyos. Amen. Kung maganda ang relasyon natin, kung maganda ang ating relasyon sa Diyos, anuman ang iyong kahilingan, anuman ang ating hingiin, Kanyang ibibigay. Nasa atin ang pabor ng Diyos eh. Amen. Katulad ng isang ama din yan. Ang ama natin, o kanino ka man. Kanino man tayo may magandang relasyon, sa ating kaibigan, o kanino pa man. Kung mayroon tayong hingin, hindi tayo mapaghindian, dahil nga maganda ang ating pakipagrelasyon. Lalo na sa ating Diyos. Amen po ba? Maging ang relasyon natin sa ating kapwa ay napakahalaga. Ganon din po, mga kapatid sa Panginoon. Kung maganda ang relasyon natin sa Diyos, ay dapat din maganda ang ating pakipagrelasyon sa ating kapwa. Dahil sabi nga doon sa paksa ko kahapon, no, ang pag-ibig sa Diyos na unang pinakamahalagang utos ay pag-ibig din sa kapwa na siya ang pangalawang pinakamahalagang utos. So ang pagkaroon natin ng magandang relasyon sa Diyos ay dapat maganda rin ang relasyon natin sa ating kapwa. Amen. Ano ba ang relasyon natin sa ating pamilya? Ang relasyon mo sa iyong mga anak, ang relasyon mo sa iyong asawa, ang relasyon mo sa iyong magulang, ang relasyon mo sa kanino pa man, kaibigan o mga kamag-anak mo o kanino pa man na iyong kapwa. Amen po. So kapag maganda nga ang ating relasyon sa Diyos, ay kung ano man ang ating mga kahilingan, kayang-kaya niyang ibigay. Amen. Bakit? Kanina nga, inahalimbawa ko na kapag maganda ang relasyon natin sa ating ama o ina dito sa lupa, higit na. Ibig sabihin, kapag maganda ang relasyon natin sa ating ama o ina dito sa lupa, at ibibigay niya agad kung anong ating mga kailangan, higit dyan ang gagawin ng Diyos
Amen. Ang Diyos pa kaya na may gawa sa iyo? Ang Diyos pa kaya na may gawa sa atin? Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So ang pangalawa, ulitin ko, naging biyaya si Jesus. Bakit? Because of Jesus, we know the importance about the relationship. O dahil kay Jesus, nalalaman natin ang kahalagahan tungkol sa pakipagrelasyon. Ulitin ko ang katanungan ko dito ngayon, paano naging biyaya ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay? Dahil ang pinaka-team natin, Jesus is a grace of life. O si Jesus, ang biyaya ng buhay. Paano siya naging biyaya sa ating buhay? Yun na nga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung pangalawa na yon, dahil ang kay Jesus, nalalaman natin ang tungkol sa pakipagrelasyon sa Diyos at pakipagrelasyon natin sa kapwa. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, na bakit siya naging biyaya sa ating buhay? Because of Jesus, we know directly the awesome revelation of God. Dahil kay Jesus, direkta nating nalalaman ang kamangha-manghang kapahayagan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, nalalaman natin ang mga kapahayagan ng Diyos Ama. Kung anong sinasabi ng Diyos Ama ay sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Amen. So ang kamangha-manghang kapahayagan ng Diyos ay ang malaman natin na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Amen. Dahil sinabi niya, I am the bread of life. So naging biyaya si Jesus sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, nang ipahayag niya kung sino siya sa ating buhay. Ito'y kapahayagan mula sa Diyos Ama at sa kanyang pagbaba dito sa lupa ay sinasabi niya sa atin, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So nalalaman natin kung sino si Kristo sa ating buhay o sino si Jesus sa ating buhay. At kapag alam natin kung sino si Jesus sa ating buhay, hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Di ba mga kapatid ko sa Panginoon? Naging biyaya siya o si Jesus kung sino siya sa ating buhay. Dahil nalalaman natin, na malaman natin o naging biyaya siya sa ating buhay na malaman natin kung sino siya para sa ating buhay. Siya ang tagapagligtas, ngayon siya ang pagkaing nagbibigay buhay. At ang pagkaing nagbibigay buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang bumago sa ating mga sarili. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Bakit bumago? Bakit ito ang dahilan ng pagbabago ng ating buhay? Dahil siyang pagkain nagbibigay buhay. Tinatanggap natin si Jesus sa pamamagitan ng salita, ng kanyang mga salita. At tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Isang pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, yung pagtanggap natin ng komunyon. Amen po. At dahil sa pagtanggap natin ng komunyon, naiwasan natin ang pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Di ba? Sino ba naman ang taong tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng anyong tinapay? At pagkatapos mo tanggapin ito, gagawa ka ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos o taliwas sa kalooban ng Diyos. So mahiya tayo sa Diyos. Mahiya tayo sa ating sarili.
Kung naging biyaya, ulitin ko, naging biyaya si Jesus sa ating buhay dahil siya ang pagkaing nagbibigay buhay na bumago sa ating mga sarili, sa ating buhay. Dahil kapag tinanggap mo talaga si Kristo, kung ikaw ay naniwala na ang pagtanggap mo ng komunyon ng tinapay na yan ay katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo pagkatapos mong tumanggap niyan. At kung ikaw ay naniwala, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikamumuhi ng Diyos. Kaya nga, nagdadala ito sa pagbabago, pagkaroon ng transformation ng ating pamumuhay, sa ating buhay, na nagbabago ka na. Amen. Dahil nga siya nagdadala, o dahil nga siyang tinapay na nagbibigay buhay na nagdala, ito sa ating buhay, sa pagiging tulad, maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating pagtanggap sa Kanya ay pakikiisa natin sa Panginoong Hesukristo. At ang taong nakikiisa sa Panginoong Hesukristo ay may bago ng buhay. Amen. Amen. Nagbabago ng ating buhay. At natututo na tayong iwanan. Natutuhan nating iwanan ang mga dati nating mga ginagawa sa lumang buhay. Na dati hindi ka marunong rumispito sa iyong kapwa, na hindi tayo marunong gumalang sa ating kapwa, sa mga nakakatanda sa atin, dahil sa tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita o sa pagtanggap natin ng pagkaing nagbibigay buhay ng anyong tinapay, walang iba ang komunyon, ang banal na ostia, ay kakaroon tayo ng pagbabago, marunong na tayo ngayong gumalang. Dati, nagmumura tayo, subalit ngayon ay iba na. At marunong na tayong gumalang sa ating mga magulang. Marunong na tayong sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Marunong na tayong sumunod. Dahil ang sabi doon sa Efesos 6:1-3, mga kapatid ko sa Panginoon, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. O ayon, sa napakalaking biyaya na tayo ay makaintindi, makakaunawa tungkol sa ating Panginoong Hesukristo kung sino siya sa ating buhay. Amen. Siya ang biyaya sa ating buhay dahil siyang pagkaing nagbibigay buhay. Amen. So hindi na tayo katulad ng dati, mga kapatid ko sa Panginoon. Iiwan na natin. Hindi ka na double sim. Hindi na tayo double sim kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Kapag naunawaan mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Ano ba yung double sim? Ito po yung mga kapatid, pag double sim, ano yon? Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Tumboy o kaya bakla. Madaling salita. Kaya pinaganda ko lang, double sim. Pwede sa babae, pero pwede rin sa lalaki. Pwede rin sa lalaki't lalaki, pero pwede rin sa babae. Yan, para malinaw. Pero kung tatanggapin mo na talaga si Kristo sa buhay mo, kapatid, magbabago ka na ng uri ng pamumuhay. Iiwan mo na. Iiwan na natin yung pagka-double sim natin. So hindi na tayo magiging mainitin ang ulo, hindi tayo madaling magalit. So hindi na tayo nakikipag-away. Dahil alam mo na may Kristo kang tinanggap sa iyong buhay. May Diyos ka na.
Kaya nga sabi ng iba, salamat at nakilala ko si Kristo. Kung wala lang si Kristo sa buhay ko ngayon, yari ka sa akin. O ganyan ang salita ng tao. Yung mga taong binago na ng Diyos, mabuti nagpasalamat ka at binago na ako ng Diyos. So hindi na tayo makipag-away at hindi na tayo naninira ng ating kapwa. Amen po. So, isang napakalaking biyaya mga kapatid ko sa Panginoon, si Kristo sa ating buhay. Bakit? Ang pangatlo nating puntos, paano naging biyaya si Jesus sa ating mga buhay? Because Jesus we know. Because of Jesus, no? Because of Jesus we know directly the awesome revelation of God. No? Ang kamanghamanghang kapahayagan ng Diyos ay direkta nating nalalaman. Amen. At ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi na ating tinanggap at pinaniwalaan. Dahil ang sabi nga niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So yan ang pangatlo, ang pangatlong puntos po natin na paano naging biyaya si Jesus sa ating buhay. Pang-apat, paano naging biyaya si Jesus sa ating mga buhay? Because of Jesus, the words of God is the biggest blessing for us. Nang dahil kay Jesus, ang salita ng Diyos ang pinakamalaking biyaya sa atin. Dahil kay Jesus mga kapatid ko sa Panginoon, siya ay malaking biyaya o naging biyaya sa atin dahil sa mga salita ng Diyos at sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nalalaman natin ang tungkol sa mga salita ng Diyos. Amen. Sabi niya doon, lumapit kayo sa akin sa talata 28 hanggang 29 sa ating tinunghayang pagbasa kanina, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ayon. So naging biyaya siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na ang kanyang mga salita na ating napapakinggan ay nagbibigay ng kapahingahan sa ating buhay, na yun pala kapag tinanggap natin ang mga salita sa ating buhay, magkaroon tayo ng kapahingahan at magaan na pasanin ang anumang mga suliranin nating nararanasan. Amen. Kakaroon tayo ng lakas ng loob Kakaroon tayo ng kapayapaan. Nawawala ang takot ng bawat isa. Anuman ang sitwasyon na kanyang nararanasan, anuman ang sitwasyon na ating nararanasan mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag alam mo kung sino si Jesus sa iyong buhay, kapag alam mo na si Jesus ay nasa buhay mo, di ka na matatakot. At kapag ang tao malaya na sa takot, may tunay na kapayapaan. At kung mayroon man tayong mga suliranin, magaan natin itong pasanin. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, si Jesus ang malaking biyaya ng ating buhay. Huwag dating palagpasin ang paanyaya ng Panginoon Jesus sa atin. Dahil sa ating tinunghayang talatang ito, paanyaya ng Panginoon sa mga taong napapagalan, nabibigatan ng mga suliranin sa buhay. Amen. So, ang paanyaya niya yun. Ulitin ko nga pala, ang mensahe kong ito, ang tinatawag ko sa oras na ito mga kapatid ko sa Panginoon, sa tuwing 2:00, an invitation of God. Ito'y paanyaya ng Diyos. Hindi ko paanyaya. Ginamit lang kami, maging sa ibang mga naglilingkod na nagpapahayag ng mabuting balita.
Hindi silang nagpapaanyaya, kundi ang Diyos. Ginagamit lang kaming kasangkapan, katulad ni Sir Joey Warke, no? Isang elder natin sa gawain ng Diyos, no? At iba pang si Edison Jimenez ng aking katukayo, no? Si Brother Ed ng Pampanga, no? So isang lingkod ng Diyos na kung saan kami ay nagpapahayag ng mga mabuting balita, at sa tuwing kami ay nagpapahayag, mga kapatid ko sa Panginoon, ay imbitasyon ng Diyos yan, paanyaya ng Diyos yan sa bawat isa. Kaya huwag nating baliwalain ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag sa katulad ng ginawa namin ni Brother Ed, ni Brother Joey Warke, no? At iba pang mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi ko nga, huwag nating pagsawaan na makinig. Huwag nating pagsawaan na pakinggan ang mga salita ng Diyos. Bakit, mga kapatid ko sa Panginoon? Ito ang magdadala talaga sa atin, sa buhay natin, tungo sa isang buhay na matagumpay. Sa isang buhay na magkaroon tayo ng kabanalan. Sa isang buhay na kung saan makamit natin ang pinakabiyaya, ang korona, ang buhay na walang hanggan. So, tayo inimbitahan, inanyayahan ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan ng inyong mga pasanin. Amen po ba? Sabi doon, ulitin ko ang pagbasa, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko, bibigyan tayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin, pag-aralan natin, mag-aral tayo sa Panginoon, ang kanyang mga salita, ang salita ng Diyos na kanyang ibinabahagi sa atin, ay dapat yan ang ating pag-aaralan, pagninilayan. Dahil ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin dahil ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Hallelujah. Amen? Amen po. Kaya, anong ibig kong sabihin? Tumugon tayo. Tumugon tayo sa paanyaya ng Panginoong Hesus. Katulad ng pagtugon ni Sakeo. Diba? Kung naalala mo ang kwento sa buhay, o kung naalala nyo po ang kwento ng buhay ni Sakeo, diba si Sakeo ay isang taong itinuring na napakasama, kinamumuhian ng kanilang mga kababayan na mga taong Israelita. Namumuhi ang taong bayan sa kanya. Subalit, anuman siya kasama, nung dumating si Jesus sa kanilang lugar, tinanggap niya si Jesus. Nung umakyat siya sa puno ng sikomoro, sabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka riyan at tutuloy ako sa inyo. Doon ako kakain. Kaya anong ginawa ni Sakeo? Nagmamadali siyang bumaba. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, dumating ang kaligtasan sa taong ito. Sa pagtugon ni Sakeo, ang sabi ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa taong ito. Sa pagtugon natin, dumating ang kaligtasan sa ating buhay. Sa pagtugon natin sa panyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, napakalaking biyaya ng Panginoong Jesucristo nang dahil sa Kanya, nalalaman natin ang kapahayagan ng Diyos tungkol sa Kanyang mga salita. Amen. Because of Jesus, the words of God is the biggest blessing for us. Yan po ang pang-apat. At ang pang-lima, mga kapatid ko sa Panginoon, because of Jesus, we know how to have humility in our heart.
Dahil kay Jesus, kaya naging biyaya siya sa atin, natutunan natin ang kababaan ng loob. Magkaroon tayo ng kababaan ng loob sa ating mga puso. Kaya kaya nating tugunin. Kaya nga, tumugon tayo sa kanyang panawagan. Dahil ang pagtugon natin sa kanyang panyaya o panawagan ay pagpapakita ito ng kababaan ng loob. May kasama ako noon, naalala ko. Kasama kong preacher. Nasa diocesan kami. Tinawag ko siya. Nasa medyo malayo siya. Brad. Sandali, Brad. Sandali lang. Tinawag ko siya. Pero anong ginawa? Inignore ako. Inignore niya ang tawag ko. Hindi niya ako pinansin. Yan isang halimbawa po yan sa isang kataasan ng loob. Ano ba ang dahilan kung bakit siya hindi tumugon sa aking panyaya? Sasabihin lang niya, sino ka ba? Kung ikaw may kailangan ka, di sa akin ikaw ang lumapit. Ganyan ang tao eh. Kung may kailangan ka, ikaw lumapit, ba't ako lalapit sa iyo? Sino ka? Ganyan pa. Diba? Ganyan ang tao. Pero pagpapakita yan ng kataasan ng loob. Amen po. So, magkaroon tayo ng kababaan ng loob ng katulad ng isang bata. Amen. So, isang malaking biyaya ang Panginoon Hesus Kristo sa ating buhay dahil nagkaroon tayo ng kababaan ng loob. Katulad ko mga kapatid ko sa Panginoon, sa lumang buhay, hindi mo rin ako basta-basta mapapasunod. Nung wala pa si Kristo sa aking buhay, hindi mo basta-basta ako mapapasunod. Yan ganin ang katuwiran ko eh. Sino ka ba? Ikaw may kailangan eh. Pero nung nandyan na, nung tumugon ako sa panyaya ng Panginoong Hesukristo at nandito na nga ako sa kanyang ministry, dito nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Dahil tinanggap ko si Jesus sa aking buhay, tinanggap ko ang kanyang mga salita, at yun, at handa kong tiisin o anumang mga hirap na aking daranasin para sa Panginoon. Kasi sa pagtugon natin sa Panginoon, daranas talaga tayo ng hirap. Sa bagay, kahit hindi naman tayo tumugon sa Panginoon, sa kanyang panyaya, di ka man maglingkod sa Panginoon, daranas ka pa rin ng hirap. Dahil ang hirap o kahirapan ng buhay, kaakibat yan. Mga problema, mga pagsubok, kaakibat yan sa buhay ng tao. Pero iba yung nandyan ka na sa Panginoon. Amen po ba? So, pasanin daw natin ang kanyang pamatok, sabi niya. So, ang pamatok na tinutukoy ay ang salita ng Diyos na dinadaan niya sa talinghaga, na dapat nating pakinggan at isabuhay. Dalang sabi daw sa Santiago 1:22-24, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa o isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis pagkatapos makita ang sarili. Agad na nalimutan ang kanyang ayos. Amen. So ulitin ko mga kapatid ko sa Panginoon, tumugon tayo sa panyaya ng Diyos. At pagpapakita ito ng ating kababaan ng loob. At anong gagawin? Mag-aral tayo sa Kanya. Mag-aral tayo sa ating Panginoon Hesukristo. Saan ba tayo mag-aral? Sa pakikinig ng mga salita ng Diyos at pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Yan po ang panglima, mga kapatid ko sa Panginoon. Naging biyaya si Jesus sa ating buhay. Because of Jesus, we know how to have humility in our heart. Amen. Sa luma nating buhay,
mataas ang ating mga kalooban. Subalit, nang dumating si Kristo sa buhay natin, nagkakaroon na tayo ng kababaan ng loob. Amen. Marunong na tayong tumanggap ng mga salita na masasama o pangit para sa atin, tinutuligsa tayo, pero kaya natin palagpasin. Bakit natin sila napapalagpas? Dahil nga si Kristo na ang naghahari sa ating buhay, kaya nga meron na tayong kababaan ng loob. Amen po. At ang pang-anim, itong panghuli. Ang tanong, bakit naging biyaya si Jesus sa ating buhay? Because of Jesus, we know how to have an abundant life. Amen po. Dahil kay Jesus, nalalaman natin kung paano tayo magkaroon ng masaganang buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Humina na naman ang net. No? So, ulitin ko mga kapatid ko sa Panginoon, because of Jesus, we know how to have an abundant life. Sabi po yan mga kapatid ko sa Panginoon sa verse 30, no? Ulitin ko, dahil nawala tayo ng sandali, humina ang net. Because of Jesus, we know how to have an abundant life. Kaya naging biyaya si Kristo sa ating buhay o si Jesus sa ating buhay sapagkat natalaman natin kung paano tayo magkaroon ng masaganang buhay. Dahil sabi doon sa talata 30 nating tinunghayang pagbasa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin yan, magaan, kasaganaan ng buhay ang ating matatanggap. Amen. Amen. So anong ibig ko sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Isang malaking biyaya si Jesus sa ating buhay, ang maipunla niya sa atin ang pananalig at pananampalataya. Dahil sa kanyang mga salita na ating napapakinggan, na ipunla sa ating mga puso ang pananalig at pananampalataya. At dahil sa ating pananalig, pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kasaganaan ng buhay. Amen. Masaganang buhay. Kasi may pananalig ka na matatanggap mo ang mga biyaya na sa pagsunod mo sa mga salita ng Diyos, ay matatanggap mo ang saganang pagpapala ng Diyos sa pagbibigay. Di ba? Kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay bibigyan. Di ba yan ang sabi ng Panginoon? Isang halimbawa lang po yan, mga kapatid ko sa Panginoon, na ito'y daan upang maging masagana ang buhay. Dahil kapag tayo nagbigay sa Diyos, kapag nagbigay ka ng piso, doble yan o triple, 3 piso, ibabalik sa iyo. Ito, tatapusin ko ang aking paksa sa isang maikling kwento. Nung nagkaroon kami dito sa Bohol, sa area ko, ng BCM, Basic Christian Maturity, ang aking budget ay nasa 10,000. Para na sa mga preacher na magtutok, siyam kaming mga magtutok, so 9,000. Tig-1,000 ang bawat lab offering na magtutok. At budget ko po yun, no? Binadgetan ko. At yun ang binadget ng mga manggagawa sa area ko. Subalit nakaligtaan ko na kwintahin ang budget para sa mga awit, manunugtog. At sa iba pang preacher na kasamahan namin dito, na wala silang papel, kundi umatind lang. So, nung makita ko, natanggap ko na ang
budget na hawak ko na, binigay na sa akin ng mga manggagawa. So nandoon na yung aktual na gawain, yung BCN. Ang pinaalala sa akin ng Holy Spirit, paano yung mga choir? Hindi mo ba bibigyan ng labo piring yan? Mga preacher lang ba bibigyan? Kayo lang ba mga speaker ang tatanggap? Paano yung mga preacher na wala naman, dumalo lang? So dalawa silang preacher na dumalo na wala silang gampanin doon, kundi nautusan lang. So sabi ko nga, oo nga, hindi ko na-overlook ko ito eh. Hindi ko naisip. Yung budget para sa mga choir, sa manunugtog. Nandit sabi, nisip ko, isakripisyo ko na lang yung aking labo piring. Ang 1,000 ko ay di ko natatanggapin, ibabahagi ko na lang ng para labo piring sa mga manunugtog at doon sa kasama kong dalawang preacher. So balik kulang. Kulang mga kapatid ko sa Panginoon. Kung dinagdagan ko ng 2,000, so naging 3,000. Sa budget ko, nagtigti 300 man lang ang mga awit at manunugtog. Tigti 300 din yung dalawang preacher. Kahit pa paano may matanggap sila. 3,000. Pagkatapos, alam niyo po, pagkatapos kong ilagay sa sobre ang mga labo piring, no? Pagkatapos kong humina na naman ang net, nawala na naman tayo sa live. So, nung matapos kong lagyan ito, mga sobre, mga kapatid ko sa Panginoon, yung 3,000, dumating ang biyaya ng Diyos. Binili ng isang manggagawa ang paintings ko na 18 by 24 at ang binaya doon na aking natanggap higit pa doon sa 3,000 inabuno ko. Amen. So yun ang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi siya nagpapalugi. Kapag tayo'y nagbibigay, ibabalik ng Diyos higit pa sa ating ibinibigay. So ituloy ko ang pagkwenta, ulitin ko ang kwento. Nung nailagay ko na po, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil naputol na naman tayo, humina ang net, no? Doon tayo nagtapos sa 3,000 binigay ko para doon sa mga manunugtog, umaawit at sa preacher. Yung 3,000, mga kapatid ko sa Panginoon, na mailagay ko na sa mga sobre, binili ng isang manggagawa ang aking paintings. At yung 3,000 inabuno ko, higit pa roon ang bumalik sa akin. So dyan natin makikita, kapag nagsakripisyo tayo, yung sa pangsarili nating kapakanan, ibigay natin. Kung naniwala ka sa salita ng Diyos na sinasabi niya, magbigay ka upang ikaw ay bibigyan, gagawin mo yun. Amen. Gagawin natin yun. Kaya yan po ang nangyari. So sabi ko, tapat at tunay kang ang Diyos. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. So yan lang po, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, ang aking ibabahagi ngayon sa hapong ito. Ang ating paksa, mga kapatid ko sa Panginoon, what is life without God? Ano ang buhay kung wala ang Diyos? Amen. Pero ang ating pinakatin, no, ang topic ay what is life without God? Ang pinaka-team o tema, si Jesus. Jesus is the grace of life. Si Jesus ang biyaya ng Diyos. Ang katanungan ko po nga, mga kapatid ko sa tanong ko nga dito sa ating paksa, paano naging biyaya si Jesus sa ating buhay? Ang una, because of Jesus, we understand about God's plan of salvation. Amen. At ang pangalawa,
Because of Jesus, we know the importance about the relationship. At ang pangatlo, because of Jesus, we know directly the awesome revelation of God. At pang-apat, mga kapatid ko sa Panginoon, because of Jesus, the words of God is the biggest blessing for us. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. At panglima, because of Jesus, we know how to have humility in our heart. Amen. At ang pang-anim, because of Jesus, we know how to have an abundant life. So ulitin ko, what is life without God? Siguro tayo na ang pinakawawang tao sa mundo kung wala kang Diyos sa iyong buhay. Kaya po, napakahalaga ang Diyos sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Napakahalaga ng Panginoong Hesukristo na biyaya sa ating buhay. Lalo na sa ganitong sitwasyon, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa oras ng ganito na dumaranas tayong lahat. Dumating ang mga bagyo, lindol pa, o mga lindol, no? Malalakas, maraming napipinsala. Ang bagyo, baha, maraming napipinsala, pero mas matindi itong kalamidad na itong dumating. Ang pandemic na ito, higit pa sa baha, higit pa sa lindol. Dahil buong mundo ang apektado. Amen. So, kailangan natin ang Diyos. Amen po. So, yun, maraming salamat po mga kapatid ko sa Panginoon. At sa araw po ng bukas, hindi po tayo magbabahagi. Sa araw na po tayo ng linggo kung lulobin ng Diyos. Sa araw na po tayo ng linggo, magkita-kita dahil sa araw ng bukas, mayroon tayong mga live mula sa ating malaking gawain, no, sa Maynila, sa pamagitan ng Zoom, Baya, FB. So, yan, mga kapatid ko sa Panginoon. So, abangan natin ang gawain natin bukas mula sa ating mga elder disciple at mula sa ating mahal na punong lingkod. So, maraming salamat po, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang aking mga kapatid na walang sawang tumunghay sa aking live sa pagbabahagi ng mabuting balita, si Sister Eileen Mayuga Pahardo, Sister Emily Lanisa Pilapil, Lucy Malyari, Sister Lucy Malyari, aking kumari. Sa Kalmana, maraming salamat po, Maring Lucy, Eden Banjuan Rigor, mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Si Sister Maria Balmes, magandang hapon po sa iyo, kapatid ko sa Panginoon. Brian Rose Sasam, aking kamag-anak. Salamat, Day, sa iyong pagtunghay, no? At sino pa? Si Nila Mamaril, Sister Nila Mamaril. Sister Rosalie Esteban. Salamat mga kapatid ko sa Panginoon sa inyong pagtunghay. Yan, Sister Rosalie Esteban, ating manggagawa dyan, choir dyan sa ating lugar ng Kalmana. Sister Marina Bellones. Salamat po kapatid. Sister Eileen Mayuga Pardo, nabasa ko na. Sister Nili Sapiler. Yan, Sister Nati Cagas, ang aking kamag-anak, bali manugang ni Mami Cording dito sa Bohol. Sister Emily Pilapil Lanisa, ay salamat na, nabasa ko na para ito. Balik-balik lang, no? Si Sister Clotilda Pulgar at si Sir Joey Warki, no? Salamat po, Sir. Salamat po sa iyong pagtunghay. At ganoon din si Tuni Sasam, kamag-anak ko ito. At ang aking kapwa mga ngaral na kasama ko sa ministering ito, si Brother Edison G. Manyes ng Pampanga. Salamat po kapatid. At ang Pampanga di ko makakalimutan dahil dyan ako unang tinawag ng Diyos, no? So malaking bahagi ng parte ng buhay ko ang Pampanga dahil dyan ako
unang tinawag ng ating Panginoong Diyos, si Yahweh El Shaddai. So maraming salamat po at tayo manalangin, kayong lahat na tumunghay ngayon. Di ko na isa-isa tayo pangkalahatan ng ating gagawing panalangin, at kung tayo may pananalig pananampalataya, ako po'y nakikiisa sa inyong mga kahilingan na tayo'y tugunin ng Diyos anuman ang ating mga petisyon, kahilingan sa oras nito. At sa sino mang makatunghay pa nito, sino pa mang makapanood ng bidyong ito, dalangin ko na tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. No? Salamat sa inyong pagtunghay. At tayo manalangin, kasama nating ipanalangin ang ating punong lingkod, Brother Mike Sibilarde, ang kanyang buong pamilya, at ang kanyang mga katuwang sa ministering ito, katulad nila Brother Ray M. Vargas, Brother Rapi de los Reyes, Brother Miding Cabillo, Brother Riz Talain, Brother Rix America, Brother Gomer Bilarde, at lahat po mga elder disciple na hindi ko na nababanggit, at mga assistant elder disciple, SBDT, young evangelist, no? At lahat ng mga PFCC preachers, maging saan sa lahat ng dako ng mundo. Dalangin ko po, Panginoon, na kaming lahat ng mga lingkod mo sa kapanahunan, kaming lahat mga nanonood ngayon, kung makapanood nito, O Diyos, ng iyong mabuting balita sa live sharing na ito ng iyong salita ng gospel. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay. Pagpalain mo po ang aming mga kahilingan. Lubin mo, Diyos, na ito'y magkaroon na ng katuparan, lalo na sa aming mga dalangin na maging malaya na kami sa COVID-19 na ito. At dalangin namin na kami po'y makabalik na sa normal naming pamumuhay at makapagdaos na ng normal sa gawain mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, saan man kami naroon, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Lubin mo, O Diyos, na patuloy na igawad ang iyong proteksyon sa bawat isa sa amin. Kulang man kami na mga pinansyal, kulang man kami na mga material na bagay, O Diyos, mahalaga sa aming buhay na maganda ang aming kalusugan, na malayo kami sa sakit at karamdaman. Patuloy mo pong proteksyonan, O Diyos, ang iyong mga anak. Lord, patuloy mong balutin na iyong kapangyarihang banal na dugo upang hindi kami mapinsala ng anumang gawa ng kaaway. Lord, maraming salamat, at talangin ko na patuloy mo rin pagpalain ng mga taong patuloy na nakakaalala sa amin, na nagmamalasakit sa aming mga kalagayan sa mga lingkod mo, O Diyos, na patuloy nagbibigay ng mga pangangailangan pinansyal, pangangailangan material. Ibigay mo po o ibalik mo po sa kanila, O Diyos, nang higit pa sa kanilang inaasahang mga pagpapala. Di ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon, subalit alam mo na kung sino sila. Lahat po sila, Panginoon, at ako'y nagtitiwala o naniwala at nananalig na silang lahat ay pinagpala mo ng lubusan, o kaming lahat ay pinagpala ng lubusan. Kaya maraming salamat po, Diyos. Sa iyo ang aking papurit pasalamat, o sa iyo ang aming papurit pasasalamat pagsamba, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat po. Uli, at sasabihin ko po uli na sa araw ng bukas wala tayong live, kundi sa araw na po ng linggo ang ating pagbabahagi o pagkita-kita. So maraming salamat po. Paalala ko po pala, lalo na dito sa aking mga kapatira na dito sa PFC 39 Bohol, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, at kung sino mang gustong tumunghay mamaya 6:45 ang aking head disciple na si Sir Darwin de la Piña ay magla-live din po mamaya. Tuwing isang linggo, isang beses siya magla-live, at dati ginagawa namin ang araw ng Sabado, subalit may mga gawain na nga tayo via Zoom, live sa FB, kaya nilipat namin ang kanyang pagbabahagi ng mabuting balita sa araw ng Biyernes. So mamaya po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Abangan niyo po, no? At marami tayong matutunan sa patuloy nating pakikinig ng mga salita ng Diyos.
quarter to 7, then mga hanggang 8 po yan. So maraming salamat at patuloy tayong pagpalain o sumaatin ang biyaya't pagpapala ng Diyos. Amen at amen.